Hello mga kababayan, si Dante Maravillas. So as you know, mga kababayan, nagsimula na yung hearing ng Justice Committee headed by Batangas Representative Chinky Luistro sa impeachment complaints laban kay Sara Duterte. At you know, mga kababayan, ang isa sa pinakamalakas na impeachment complaint, yung pang-apat, yung pangalawa pala, winidraw na po ng grupo ng Akbayan. In-endorse na lang nila yung pangatlo. But sabi ng mga observers, ang pinakang malakas na impeachment complaint, yung pang-apat po, mas comprehensive yon mga kababayan. At kasama doon yung affidavit po ng dating aide ni Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Nasabi po ng mga observers, kaya nitong wasakin yung kasinungalingan ni Sara. Sabi dito sa balita ng bomboradionews.com, affidavit of Ramil Madriaga smoking gun sa pang-apat na reklamo. At kaya nitong wasakin yung lies, yung mga depensa po ni Sara, lahat based on lies. Mahilig magsinungaling kasi. So sa tumitinding usapin ng impeachment mga kababayan laban kay Sara Duterte, hindi po sa sapat yung denial, kailangan po sagutin niya. At ngayon po may isang dokumentong di dapat baliwalain. At ito po yung affidavit po ni Ramil Madriaga. Ito po ay isang sworn statement. Detalyado, may mga pizza, may halaga, may location, at may konkreto pong aligasyon. At kung harap ito mga kababayan sa Committee on Justice, sa ilalim po ng mga members ng Quadcom alumni, pwede pong mabasag ang narrative po ng depensa ni Sara Duterte. Ngayon, pag-usapan natin mga kababayan, ano po itong affidavit ni Madriaga? At bakit po ito napaka-critical? O na sino po itong si Madriaga? Ang sabi niya mismo, dati siyang bagman ni Sara Duterte at intelligence officer. Pinakilala daw siya kay Sara Duterte noong 2018. Ang nagpagkilala si Digong. Ang kanyang trabaho, intelligence and counterintelligence. Yung affidavit mga kababayan na may petsang November 29, 2025. At may mga specific claims po. Una yung tungkol sa illegal funding. Ayon mismo sa kwento mga kababayan ni Madriaga, ang 2022 campaign movement ni Sara Duterte na Inday Sara is my president or isip Pilipinas ay pinondohan daw po ng drug lords. Matindi po yung claim sa affidavit ni Madriaga. Pati ng Pogo. So ito po mga kababayan ay hindi simpleng reputational issue. Ito po ay potential na criminal liability saka national security concern. Now, tingnan natin doon sa sabi mga cash deliveries base sa kanyang affidavit. Sabi ni Madriaga po, mga kababayan, personal niyang diniliver yung limpak-limpak na salapi nakapaloob sa mga duffel bags na naglalaman ng 33 million to 35 million pesos. But bawat isang duffel bag, dineliver niya sa iba't ibang lokasyon. Kabilang po yung parking compound ng Office of the Ombudsman. Detalyado po. Then sa SM Mega Mall, mga hotel sa Quezon City at saka hotel sa BGC. Ang halaga, location at logistics pwede pong ma-verify sa pamamagitan po ng CCTV, guest logs, financial trails, pati sa phone geodata, kung saan masasabi natin testable allegation ito mga kababayan. Tapos may mga corroborating evidence. Ito yung pinakadelikado sa lahat ayon sa affiant. Sabi po ni Madriaga, ang kanyang telepono, 3 daw na mga mobile phones. May mga litrato, mga photos, siyempre text messages, then call logs. Kung ma-examine ito, forensic examination, may ilalim po sa forensic examination, maaari itong magbigay mga kababayan ng digital paper trail. So sa panahon mga kababayan ng digital evidence, hindi po sapat ang simpleng pahayag na I deny. Ngayon dito tayo sa siyempre magiging papel ng Committee on Justice sa Congress na nagsasagawa na ngayon ng hearing.
ng impeachment complaints laban kay Sara Duterte. As you know, ang Committee on Justice hindi man po siya nag-atol ng guilt. Ang mandato nila ay tukuyin kung ang impeachment complaint tulad ng sinabi kanina ni Jinky Luistro sapat sa anyo o sufficient in form and in substance. So dito po pumapasok ang bigat ng Madriaga Affidavit. Kung ang sworn statement ay may specific, verifiable at material allegations, hindi ito pwede na basta-bastang i-dismiss bilang political attacks tulad ng mga sinasabi ng kampo ni Sara Duterte, ng kanyang mga influencers. So ngayon, bakit critical po ang Quadcom alumni? Yung sa mga members ng Quadcom sa Congress. Ang mga pangalan po sa likod ng investigasyon na to ay hindi basta-basta. Sila yung mga batikan. Nandyan si Manila Representative Benny Abante, si mamamayang liberal Party List Representative Laila de Lima, si Congressman Manix Dalipe, Kate Flores, Ace Barbers, tapos si Congressman Joel Chua ng Maynila. Sila mga members, mga kababayan ng Quadcom na may malalim na karanasan sa high-stakes investigation. As you know, ang Quadcom naging simbolo, mga kababayan, ng masinsinan at walang tinatagong pagdinig sa mga kontrobersyal na usapin. Mula sa confidential funds hanggang sa mga state violence issues. Ngayon, bakit ito po kinakatakutan ng kampo ng Duterte? Kasi po hindi sila nai-intimidate. Hindi po sila kayang sindakin inuman. Hindi sila madaling ma-spin or paikutin. Hindi sila content sa generic denial. Mahilig po sila sa follow-up questions at marunong mag-cross-examine. Malayo po yung Senado, yung Committee on Blue Ribbon Committee. Kahit anong committee sa Senado, malayo pagdating sa expertise nitong magagaling na congressmen na members ng Quadcom. Sa Quadcom hearings, mga kababayan, hindi po sapat yung mga prepared script na ginagawa ng mga Duterte, ni Sara. Kailangan mong tumugon talaga sa mga detalye. Gigisahin ka talaga. At ang Madriaga Affidavit, mga kababayan, puro detalye. Kaya napaka-exciting po itong hearing ng Committee on Justice ngayon. Ngayon, si Madriaga po ay kasalukuyang nakakulong sa Camp Bagong Diwa, kaugnay ng hiwalay na kidnapping case. Ang Kamara ay nakikipag-ugnayan na sa Bureau of Jail Management and Penology para matiyak po ang ligtas na pagdalo sa pagdinig ng committee, proteksyon sa laban sa intimidation, at integrity ng testimony. Ito ay mahalaga, mga kababayan, kasi kung ang testigo ay may hawak na digital at documentary evidence, ang kanyang seguridad ay hindi lang po personal issue. Ito po ay isang institutional concern. Bakit ito, mga kababayan, ay isang breakdown na point? Kasi po ang depensa ni Sara Duterte sa mga nakaraang kontrobersya ay consistent, deny, politicize, i-frame bilang harassment daw laban sa kanya, laging pabiktim. Pero po iba ang laban kapag may sworn affidavit, may specific money trail, may alleged digital corroboration, at may Quadcom level cross-examination. So kung harap si Sara sa Justice Committee kasi magsasagawa ng mini trial, hindi po ito rally stage, hindi po ito campaign sortie, hindi po ito social media live. Ito po ay hearing under oath. At kapag nasa ilalim ka ng panunumpa, ang bawat inconsistency ay record. Ang bawat contradiction ng mga pahayag niya, dokumentado yan. At ang bawat pag-iwas ay mapapansin. Live eh. So hindi po ito conviction. Ito po ay isang opportunity for truth. So importante na linawin natin, ang affidavit po ay allegation pa lamang. Hindi pa ito judicial finding. Pero po, mga kababayan, sa constitutional process ng impeachment, sapat po ang credible material, ang specific allegation para magpatuloy yung proseso. At ang tanong ngayon ay hindi kung may ingay. Ang tanong kung handa ba siyang sagutin ang matitinding pagtatanong sa cross-examination, mga kababayan. So malinaw po ang record. May sworn affidavit na may detalye ang illegal funding at cash logistics. May claim ng digital evidence. Doon sa 3 cellphone na sabi nakadeposito sa korte.
At ngayon may ongoing deliberation sa Committee on Justice. May Quadcom alumni na kilala sa masinsinan na investigasyon at hindi kayang sindakin. May koordinasyon na po sa BGMP para po masiguro ang presensya at seguridad ng testigo na si Ramil Madriaga. Saka may institutional process na may konkretong ebidensya na gustong siyasatin. Kaya po mga kababayan, kapag ang depensa puro denial at ang ebidensya puro detalye, ang katotohanan po ang magpapasya kung sino talaga po ang may tinatago at kung sino talaga ang handang humarap. Tama po mga kababayan? So kaabang-abang talaga ang impeachment hearing na ginagawa ngayon sa Committee on Justice sa Kongreso. Ito si Congressman Benny Abante. At ang title po ng aking speech today is Duty, Honor, Principle. Tatlo po yan. Martin Luther King Jr. said, and I quote, "The ultimate tragedy is not the oppression and cruelty by the bad people, but the silence over that by the good people." End of quote. Madam Chair, there are moments in public life when silence is convenient, when silence is strategic, when silence is safer. But there are also moments when silence becomes complicity, when to look away is to participate, when to remain quiet is to permit the erosion of the very Constitution we swore to defend. I endorse this fourth impeachment complaint Yan yung with Congressman pinaka-comprehensibo, Paulo fourth impeachment complaint. Ortega, not out of Nag-sponsor si anger, Benny Abante tapos not Ortega. out of partisanship, not out of personal animals. Nandyan yung affidavit ni endorse Madriaga. The fourth impeachment complaint because the allegations before us are grave and quite serious, because they strike at the heart of constitutional order, because they involve the alleged misuse of hundreds of millions in confidential funds, because they involve sworn affidavits, COA findings, documentary irregularities, and most chilling of all, public admissions that, if true, undermine the sanctity of lawful succession and the stability of government. We are not here to convict. We are not here to persecute. We are not even here to prejudge. We are here to determine sufficiency in form and sufficiency in substance. But allow me to stress that sufficiency is not a trivial threshold. It is a constitutional gate. And when credible, detailed, documented allegations are placed before us, allegations of betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, graft and corruption, and other high crimes, this committee does not have the luxury of indifference, because public office is a public trust. These words are not ornamental, Madam Chair. They are not decorative language placed in our Constitution for ceremonial speeches. They are a command, a standard, a warning. When confidential funds are alleged to have been encashed in vast sums and liquidated in implausible time frames, when audit findings raise red flags, when sworn testimony describes physical transfers of cash outside normal channels, when public statements threaten the very officers named in our Constitution, we cannot say
this is inconvenient. We cannot say this is politically difficult. We cannot say let someone else handle it. Why? Because this is our constitutional duty. If the complaint is defective in form, we will say so. If it lacks ultimate facts, we will say so. If it fails the standard required by the Constitution, we will say so. But if it meets the threshold, if it alleges ultimate facts supported by sworn statements and documentary annexes, sufficient to warrant investigation, then we must allow the process to proceed. For the power of impeachment, Madam Chair, my dear colleagues, is not a weapon. It is a safeguard. It is not vengeance. It is accountability. It is not politics. It is constitutional order at work. History will not ask whether this was politically comfortable. History will ask whether we were faithful to our oath. We swore to preserve and defend the Constitution, not selectively, Madam Chair, not conditionally, not when it is convenient. If we remain silent in the face of serious allegations against one of the highest officials of the land, then we are not neutral. We are negligent. This hearing is not about personalities. It is about principle. It is not about ambition. It is about accountability. It is not about 2028. It is about 1987, the Constitution that binds us all. Let us therefore proceed with sobriety, as I beg this committee right now, Madam Chair. Let us proceed with fairness. Let us proceed without fear, because in the end, we answer not only to our colleagues, not only to our constituents, but to history and to God. As Scripture reminds us in Micah 6:8, and I quote, "He hath showed thee, O man, what is good, and what doth the Lord require of thee, but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with thy God." End of quote. Madam Chair, my dear colleagues, may we do justly, may we love mercy, and may we walk humbly as we discharge this solemn constitutional duty. Ay maraming salamat po, Madam Chair. Thank you. Matindi po, malinaw yung sponsorship speech sa fourth impeachment complaint endorsed by Congressman Benny Abante saka po ni Congressman Paulo Ortega. Yan po mga kababayan yung short video natin. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.